So ayun nga, nandito pa rin tayo sa Hong Kong part. Kung nakikita nyo dyan ay mga bulaklak, maraming bulaklak. Napakaganda at napakaayos tong park na to. Anyway, alam nyo ba dati, ayan, magkukwento ako saglit sa aking buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ganun. Alam nyo ba dati na pangarap ko lang naman na pumunta dito sa Hong Kong. Dati yung nasa Middle East ako. Gusto ko na sana pupunta ako ng Hong Kong. Yun ang lagi kong pinapangarap dati. At ngayon nga ay natupad. So nag-stay muna ako ng Pilipinas ng almost 2 years. And then nga, nag-apply na ako dito sa Hong Kong. At pinalad naman ako at nakapunta ako dito. At syempre nga, umaubos na yung aking ipon dati. Kaya nga, talagang ipinos ko na talaga na mag-Hong Kong. At yun nga, sa kamamadali, at yun, nagperma na lang ako ng kontrata na nakita ko na alam ko na malaki na yung alaga ko, pero wala pala akong kwarto. O yes po, hindi ko po nakausap or yung employer ko na to, yung employer ko ngayon. Basta nang pumunta ako ng agency, tinawagan ako ng agency na magpirma ka na, may JO ka na. Perma! Kasi gusto ko na talagang umalis. Kasi wala nang pera. Ganon. So, mahirap magmadali. Ayun nga. At na-realize ko na talagang mahirap magmadali. Huwag madaliin ang anumang bagay na desisyon mo sa buhay. Ganon. Yun ang aking natutunan. Kasi nga, sa tuition ko na to, pagdating ko dito talagang sa sala ako matutulog, pero yung nasa GO ko sa room ng lola, pero pagdating ko dito ay sa sala pala. No choice na ako, alangan naman nga mag-break contract ako, nakibagay na lang ako sa mga amo ko at pasalamat na lang ako at mabait naman sila, guys. Sa totoo lang, okay and open ng food, pero may limitasyon akong kukuha na kahit sabihin na, you can take your food, there the food in the fridge, pero syempre, i-keep natin sa mind natin na just limited lang naman ang kukuha. Alam niyo ba, ang ganda yan na Hong Kong, ang ganda. Alam niyo ba nun, expectation versus reality, ganun. So yun na nga, nung nakarating na ako dito, balik tayo sa topic. Ang gulo ng kwento ko. Ayun, so mahirap talaga magmadali. Huwag madaliin ang buhay, mga bagay na desisyon na hindi mo pagsisisihan sa huli. Ganon, kasi hindi ko nakausap mo yung amo ko na basta napirma lang doon tabi kwarto ko yung lola. Ayun nga, pagbunta dito wala pala talagang kwarto, as in no privacy. Pero alam niyo ba, nagtagal. At alam niyo ba, nag-recontract pa. Diba? Nagtatanong nga sila sa akin, bakit nag-recontract kayo, wala privacy? Ang inisip ko na lang, mabait naman sila, and yun nga, kulang pa ang budget para maghanap ng ibang amo. So, ganon ang kwento. Salamat sa pakikinig.